balita. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang makakapiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat na nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumatalakay, nagtuturo sa atin kung ano ang pag-aayuno. Sa Ingles, fasting. Sabi nyo nga po, pag-aayuno. Kapag sinabing pag-aayuno o fasting, ito ay ang hindi pagkain sa loob ng isang panahon. Ulitin ko po, pag-aayuno, hindi pagkain sa loob ng isang panahon. Noong Miyerkules ng Abo, tayo ay nag-fasting. Nag-fasting po ba kayo? Hello? Ayun lang. Hindi, kasi mga senior na yung karamihan dito, no? Yung mga hindi pa senior, nag-fasting ba? No? Hindi dapat kumain, no? Pero sa atin, ang fasting natin, isang full meal lang. No? Sa umaga, sa gabi, maliit lang o tinapay na lang, no? Fasting, hindi pagkain sa loob ng isang panahon. Kaya nga, nagtataka ang mga alagad ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus. Samantalang sila daw, kasama ng mga Pariseyo at Eskriba, malimit mag-ayuno. Ito yung dahilan ng kanilang reklamo. Dahil ang pag-aayuno para sa kanila ay ang hindi pagkain o to skip meals. Siguro nakita nila, no?
yung mga alagad ni Jesus, kain ng kain. Ba't sila hindi kumakain? Kasi yun ang pag-aayuno sa kanila. Tama naman. Tama. Pero hindi natatapos doon ang pag-aayuno. Hindi natatapos sa hindi pagkain ang pag-aayuno. Dahil sa ating unang pagbasa, tinatalakay nito kung ano ang esensya ng pag-aayuno. Sa ating unang pagbasa, meron ding mga taong nagrereklamo. At ang kanilang reklamo, bakit ang aming pag-aayuno ay tila hindi pansin ng Panginoon? Yun ang kanilang reklamo. Sabi nila, nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Pero ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ninyo ang pangunahing layunin ng inyong pag-aayuno. Dahil ang tunay na esensya o kahulugan ng pag-aayuno ay ginagawa ito ng may sakripisyo at dapat nagdudulot ng kabutihan. Ang pag-aayuno may sakripisyo at nagdudulot ng kabutihan. Alisin mo ang dalawang ito, ang gagawin mong pag-aayuno, ang hindi mo pagkain ay mauuwi lang sa gutom. Ayun. Kaya pala, nagutom lang kasi hindi lang kumain. Wala kasing sakripisyo at walang naidulot na kabutihan. Halimbawa, ang isang magulang, yung isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Ganun ba kayo? Yung di bali ng hindi kayo kumain, basta ang anak ninyo ay makakain. Nagrereklamo ka ba? Nagutom ka? Nagrereklamo ka ba? Hello? Yung mga nagrereklamo, kapag ganun, wala kasing sakripisyo. Wala kasing pag-ibig. Pero yung kaya mo na hindi kumain, basta yung anak mo mapakain mo, hindi nagrereklamo. Bakit? Kasi may pag-ibig. May sakripisyo. Kaya pala, nasasabi ng isang magulang, yung makita lang kitang kumakain, parang busog na rin ako. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Kahit nahihirapan. Di ba yung parang tatay na nagtrabaho maghapon. Ang hirap magtrabaho, ang hirap maghanap buhay. Pero pag uwi ng bahay, makikita niya yung anak niya, makikita niya yung asawa niya, yung nawawala yung pagod. Kasi yun yung esensya ng kanyang pagtatrabaho. Yun yung ibig sabihin ng kanyang paghihirap. Yung parang yung OFW din, di ba? Nangungulila yan sa ibang bansa. Kala nyo sarap-sarap ng buhay. Kala nyo ang dali-dali ng buhay. Pero hindi nyo alam, nagtitiis na wag kumain. Nagtitiis na 2 beses lang kakain. Kasi yung isang beses na pagkain, ipapadala na lang. Di ba ganun yung OFW? Yung pag-uwi, yung parang excited umuwi. Kasi alam niya, makikita na niya yung pinagpaguran niya. Yung pinapagawang bahay, o kaya yung mga anak na pinag-aaral. Ganun eh. Yung nakakalimutan yung pangungulila. Ganun ang esensya ng pag-aayuno. Walang iniwan yan sa pagtatrabaho. Kung ang iyong pagtatrabaho, hindi mo nakikitang nagdudulot sa iyo ng kabutihan, mag-resign ka na. Kasi nagpapagod ka lang. Di ba ganun yun? Di ba? Ay ano pang kabuluhan nito? Di ba? Parang paglilingkod ninyo. Pagsisimba, mahirap magsimba, mahirap maglingkod araw-araw. Gigising ka, 6:00 ang misa. So ang gising mo,
alas 5, 4 o'clock yung iba, no, yung mga mother butler dito, no, nagwawalis na, mahirap 'yan. Kaya nga yung iba hindi ginagawang magsimba ng alas 6. Bakit? Ang nakikita lang nila pahirap. Ba't ko pahirapan sarili ko? Sarap-sarap matulog, ang lamig. Ba't ba ako babangon? Pero kaya mo ginagawa yan kasi nagdudulot yan sa'yo ng kabutihan. May magandang dulot sa'yo. Oh, ito nga si Romel, kinukwento niya. Oh, nagkasakit po siya no? Isang araw hindi nakapag-serve. Oh, ngayon, bumangon na. Sabi niya, parang mas lalong hindi maganda pakiramdam ko. No? Kasi ganun Kapag araw-araw mong ginagawang isang bagay, meron ng pagmamahal. Meron ng dulot sa iyong maganda. Pero, kung wala yung dulot, kung nasa misa ka lang, tulog ka lang, wala ka napupulot, tulog mo na lang sa bahay. Ganon din naman. Hindi ba? Naintindihan nyo na ang ibig sabihin ng pag-aayuno? Ganyan. Ganyan ang pag-aayuno. Hindi lang pagpigil ng pagkain. Dapat may sakripisyo at nagdudulot ng kabutihan sa iyo. Mga kapatid, lahat tayo ay iniimbitahan ngayong panahon ng Kwaresma sa pag-aayuno. 2 beses lang tayo mag-ayuno. Ash Wednesday at Good Friday. The rest, every Friday, abstinence. Ano ibig sabihin nun? Magtimpi lang ng kaunti. Imbes na baboy, isda muna. O kaya, gulay na lang muna. No? Ginagawa mo to para sa ikabubuti mo. No? Ano yon? Yung natututo kang magtimpi. Natututo kang magtiis. Natututo kang magkontrol. Kasi tayo wala nang kontrol Basta magustuhan, kain. Basta magustuhan, sige lang. Pero yan ang natuturo ng pagtitimpi, pagpipigil, pagkokontrol. Sana ang ating pagtitimpi sa pagkain ay magdulot sa atin ng sakripisyo at kabutihan, hindi lang kagutuman. Amen? Amen.